Ito ko sa inyo kung bakit mas nagustuhan ni Alyan si Jimena. Kasi po mga amigo, si Alyan po ay mas tinanggap niya si Jimena bilang girlfriend, pinanagutan kasi maalaga raw sa bahay. Si Jimena raw po lagi siya pinag-prepare ng pagkain. Si Jimena raw po ay lagi nasa bahay lang, hindi umaalis. Tapos si Jimena daw ay maasikasong tao. So, kaya minahal ni Alyan itong si Jimena. Yun ang sabi ni Tia Celsa. Ngunit si Kusita kasi, yun ang kabaligtaran nila ni Jimena. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang bawat isa? Nandito po si Kuya Raul at for today's video ay makikita nyo po at ang ginawa ni Mudra at sa anak niyang si Alyan na meron diyang anak, sa apo niya pala. So, meron siyang pinuntahan doon at tingnan po natin. Si Alyan po, hindi pa alam, si Alyan po ay kanyang anak at meron na pala siyang anak. Si Alyan ay may anak na po pala kay Kusita. So, weird nga mga amigo kasi si Kusita, anak ni Yasmina, ay sa ibang guy ay nanganak na at ito ang tatay ay si Alyan. Ngayon si Alyan may ibang palang girlfriend na si Jimena at buntis din. Oo, so weird. Ang sabi pagkaka-explain sa akin ni Mudra, itong si Jimena ang gusto ni Alyan. Pero si Kusita gusto si Alyan. Pero nagkaanak po sila mga amigo. So, panoorin niyo po mga amigo ang video kung saan ay parang first birthday po ng anak ni Alyan at si Chamame ay pumunta doon para bumisita at mag-celebrate ng first birthday. Panoorin niyo po mga amigo ang video ni Tia Celsa. Siyempre, hindi nyo po maiintindihan yung pag-uusapan nila, mga amigo. Alam nyo kung bakit. Siyempre, sa salitang kombe po ang pag-uusap nila. So, ako i-explain ko po sa inyo kung bakit nandyan po si Tia Celsa. So, ang base po kaya Chamame, nandyan siya at nakikipagkasundo po kay Yasmina. So, si Yasmina po, siya po yung dating umuupa sa loob ng sa paupahan niya ng bahay kay Chamame. Ngunit, ang anak nitong si Kusita ay nagkaroon sila ng anak nito ni Alyan. So, hindi mahal ni Alyan itong si Kusita. Yan, si Kusita po, anak ni Yasmina yan. Ngayon, ang sabi sa akin ni Tia Celsa ay pumasok ito sa room ni Alyan at yun, at may nangyari hanggang sa ito ay mabuntis at pasensya na rin. Rated, SPG po yata ito. pasensya na po. Kasi kailangan ko po explain sa inyo mga amigo. Pero ganun nga po sa Equatoragini mga kababayan ko na alam nyo, hindi sa kanila, parang hindi issue sa kanila yan kapag nanganak or nabuntis or nagkaanak. Alagaan o hindi pa rin sa kanila issue yung mga ganun bagay. So, ayun, dumalaw siya dyan kasi 1 taon na ang kanilang anak ni Kusita, si Alyan at saka si Kusita. So, syempre, ayan, to the explain ng lola mo. Explain, sige, kwentuhan, tsikahan. Syempre, hindi natin naiintindihan. At dumalaw siya, nagdala ng mga pagkain. Ayan, may mga ano pa, may mga bigas, may mga pagkain. At, ay, nako. Actually, dati umuupa yan si Yasmina doon kila Chamame. Kaso nga lang, pinaalis niya kasi nga po hindi nagbabayad, pambihira. Kaya ay hindi na pwede kay Chamame yun, syempre. Ngayon, umupa sa iba, tapos ngayon, dinalaw ni Chamame, nakipagkasundo siya na siguro, ang sabi niya, ina-accept niya ito bilang kanyang apo. Oo, ganun. Kaya yan, buong family, joint force po sila mga amigo, joint force po sila para po makipagkasundo or bisitahin ang kanilang mga pamangkin ni Misma. So,
ang pangalan ng kanyang anak ay si Rasmin. Yes po mga amigo, Rasmin ang pangalan ng anak ni Cosita at saka ni Alyan. O di ba? Grabe, iba ang iba talaga sa Equatorial Guinea. Ibang-iba po ang buhay nila doon. Ayan, si Alyan yung naka-white na yan. Oo, di ba? Tapos yung maganda ng mga pagkain. Ako yung witness ko yan. Ang witness ko yung diyahe na tinatawag na kung saan yung bata ay pag naga 6 months ata o 1 year, parang ganon. Or 1 year, isang taon, merong party. Tapos pagkayari, pwede nang ilabas yung bata. Ganon yun. Tapos pagkayari, magbibigay ng mga pera, magbibigay na si Elvis. So, nagbablog na rin si Elvis. Oh, may pagbablog si Elvis sa dulo. Oh, vlogger ang Kuya Elvis mo, diba? Ay, sino itong batang to? Oo, natuwa naman ako mga amigo sa ginawa ni Tia Cesa. At least sinaccept niya yung kanyang apo. Napakarami niya ng apo. So, nagulat nga ako. Sabi ko, bakit ako si Elian hindi pinanagutan si Cosita? Ang kwento mga amigo kasi si Alyan, ang mahal niya ay si Jimena. Si Jimena ngayon ay buntis din. Opo, mga amigo, buntis din si Jimena. At saka, yun ang pananagutan niya. Opo, pero ang ganda ni mga amigo ang ganda ni Cosita. So, in fairness, mukha siya artista. Kung nakita niyo po si Cosita. Pero si Jimena po, mga amigo, ay ganito. Ikwento ko sa inyo kung bakit mas nagustuhan ni Alyan si Jimena. Kasi po, mga amigo, si Alyan po ay mas tinanggap niya si Jimena bilang girlfriend, pinanagutan kasi maalaga raw sa bahay. Si Jimena raw po, lagi siya pinag-prepare ng pagkain. Si Jimena raw po ay lagi nasa bahay lang, hindi umaalis. Tapos, si Jimena daw ay maasikasong tao. So, kaya minahal ni Alyan itong si Jimena. Yun ang sabi ni Tia Celsa. Ngunit si Cosita kasi, yun ang kabaligtaran nila ni Jimena. Si Cosita, sa bahay lang din naman, kaya lang, hindi nga maasikaso. At saka hindi masyadong feel ni Alyan itong si Cosita. Sayang, ang bata pa. Opo, ang edad po ni Cosita, kung di ako nagkakamali, ay wala pa pong 15 anyos. Ganyan. So, ganun nga sa kanila mga amigo. 15 years old, nag-start na sila na mag-explore sa mga kung ano-anong bagay mga amigo. Kaya nga po, sa kanila, at the age of 14, 15, edi, yun, gaano na naman sila, maaga, mga nagbubuntis, at minsan nga po mga amigo, alam nyo, napansin ko sa kanila, lalo na sa mga babae, pagka edad na gano'n, yung bila na lang nabubuntis. Kaya nga po, nako si Miss nga po ay marami talagang nagsasabi sa akin, ibalik natin ito sa Pilipinas. So, hindi matatapos ang usapan nila mga amigo. Opo, yun nga, na ibalik sa Pilipinas kasi kawawa naman sayang yung pagkakataon na makapag-aral dito. So, okay, naaawa kay Miss sa totoo lang. Kasi po si Miss talagang gustong-gusto mag-aral din sa Pilipinas. Matyaga siya mag-aral. Yun po mga amigo. Kaya sa totoo lang, para sa akin, si Misma ang the best na para bumalik din sa Pilipinas. Kasi siya naman yung una kong nakilala. Opo mga amigo. So kayo, agree po ba kayo doon, mga kababayan ko? Ano yung pag-uusapan nila? Ano kaya yan? Naku po, ayan yata yung pagkakasundo nila. Ganyan. Mga friends niya, pilit kong iniisip kung sino yung mga friends niya na to Oo. Ganyan sila, lagi yung kunyari pinagkasundong ganyan. Party, yung parang nagmi-meeting muna. Tapos pinag-uusapan nila. Sino kayong lalaki na to? Yan si Yasmina. Umatin ako dati ng kasal niyan. Oo. Ganun po mga amigo. Ang daming mga first birthday po. First birthday po. Don't be doon sa mga construction worker. Cosita. Cosita.
¿Algo quieres decir? ¿Quieres hablar algo? Espera. Magandang umaga po mga Pilipino. Kumusta ka tayo? Today is happy birthday to Hasmin. And Samame, I want to talk to family to Yasmin. Aquí, buenas tardes, aquí. Aquí tía mami está aquí hoy en directo, todo el mundo lo va a vivir. Con la vergüenza en la cara, los fans lo suelen llamar Usuan. Voy a hablar español, combe, fan, inglés, tagalo, todas mis lenguas que conozco. Pero la gente van a comprender lo que quiero hablar. Aquí estoy con mis pies derrodillando delante de este señor y esta señora por el gesto humanitario que hizo mi niño aquí. Embarazó a la niña, le abandonó, se fue como un perro, una mala costumbre. No se recapacitó. La leche, agua, todo lo hicieron esta familia. Por eso estoy aquí. No voy a hablar mucho, estoy avergonzada. Mama, Oswan. Namazuma bemvangwam awela di nanto ngurambu. Un año le vengo buscando ahora aquí. No hay, pero un 500. No hay, pero tu cara. No hay, pero llega. Pero esta señora, todo. Por eso estoy aquí, llorando. Mi familia, mis hermanos, ayudarme. Si he hecho mal, perdonarme. Pido perdón, disculpas ante todos vosotros. La gente se equivoca. Mababus, muena bus ya. Ya muena bus, ni hace bus. Mambaba. Masoma makemajengeni. Una moso ya vana. Solo llevo ngwanembo yetul. Ena ya kina ngungo kumambe kemenenyi. Oswan dele maba. Wone ni ya mwani. Wone sa mwani. Aje ngungo ata. Mane wake, mane wanyuwa, mane wamba, mane sese. Wema wive. Oh, yena kukwa na se. Unyo kukwa nti umane yese. Se onto anye. Efi ya zama jona ngo ukona fa. Ojo wana zava. Ukura fa. Ngo ajibu boye ke tukule ya fa ake kuive. Tata na iwanyo. Akenesi. Amanya wema joya. Abali wa yen maba. Mana vicha. Ide mabo mamfe avicha. Yo wanji mayene ndani si no me viste aquí. Es porque esta mujer todo lo que hablaba tenía sus 10,000 razones. Porque si pares un hijo sin cuidarle, no va a vivir. Toda la noche. Y dormir, es sufrimiento. Pero cuando estaban los dos, ahí está sufrimiento, ahora los demás ya sufren. Managua, Manlichi, Manigui. Cuando estaban los dos, da amor. Ahora que bebé ha salido, las consecuencias donde nosotros. Por eso he dicho que si mi niño no tiene vergüenza, mamá me lo suelta. Y de más soba y ningún. At yun nga po mga amigo, ay pumunta na po si Tia Cesa doon kasama ang buong pamilya kasi si Alyan ang kanyang anak at ganoon pala sa kanila mga amigo. Kaya hindi tayo kataka bakit ang mga nanay doon, ang mga babae doon ay iba-iba ang tatay. So syempre iba naman sa atin, iba sa kanila, o kanya-kanya, iba-ibang kultura, paniniwala. Pero ang mahalaga naman doon i-respect natin yung kanilang paniniwala, kanilang gusto. Kumbaga tayo hindi pwede sa atin yung mga ganun. Pero sa kanila,
parang normal na lang. At kung tanong kung sinusuportahan, hindi ko alam. Pero inaccept niya na siya ang tatay. At ang alam ko kasi, yung babae ang may gusto kay Alyan. So, kaya nangyari yung gano'n, nagkaroon ng anak. Tapos ito si Alyan, iba palang gusto. Buntis din naman yung kanyang nagugustuhan na si Imena. So, yun. First birthday, nagdala ng mga pagkain. At nag-usap-usap. Ibang-iba sa nakasanay natin sa atin. Pagka gano'n, kainan agad, mukbangan agad. So, ayun pa mga amigo, ganun ang buhay sa Equatorial Guinea. At marami pa tayong hindi nalalaman sa mga nangyayari sa bansang iyon. Thank you so much po mga amigo sa panonood ng episode na ito. God bless po.